Kumusta mga kanasi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, usapang politika na naman tayo. No? So, video to is wala kayo sa yung araw. So, meron ditong pamagat na finish na wala ng takas ang mga mangungurakot. So, yan yung panoorin natin ngayon, man. Bibigyan natin ito ng reaction and then kayo na lang bahalang umusga. So, bago natin simulan, sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, kayo na lang bahalang umusga. So, again, nababagat ng video ito. Di na natin ito patatakalin pa. Finish na wala ng takas ang mga mangungurakot. So, alam naman natin na iniimbestigahan na nga ngayon and then, yung Gabig, wala na, papunta na kay Bongo. So, medyo na-alarma talaga si Bongo at yung mga DDS dito. So, tingnan natin kung uusad ba talaga to and then mapapanagot talaga yung mga big kurakoters. So, sa iyong araw, Pilipinoise, like, comment, share, subscribe. Stop. Marcos, ginulantang ang Senado at Kongreso. Grabe, ano tong ginawa mo, Pangulong Bongbong Marcos? Wala nang makakawala. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. And to further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So that's what I told them already. Akala nila tuloy pa rin ang dating laro, pero hindi na. Ganito nagsimula ang tila bulong-bulungan sa mga pasilyo ng Senado at Kongreso. Isang payag na tila simpleng anunsyo, pero yumanig sa mismong puso ng gobyerno. Walang kumurap, walang nagsalita. Dahil nang magsalita si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., alam ng lahat may mababago. Nako. Ang simula ng pagkagulat. Pero in fairness, ngayon lang yung grabe. Diba? Ngayong administration nyo nakita na bulat-latan talaga ng mga kurakoters. Like literal talaga na sobrang grabe yung napapangalanan. Unlike nung dati kasi, yung nagpakita na sana si Manny Pacquiao ng makapal na mga kurakoters list. Wala man lang lumabas ni isa, diba? Sa unang tingin, parang karaniwang update lang. BICAM hearings, ila-livestream. Pero teka, livestream, ibig sabihin, wala nang taguan, wala nang small committee na biglang sumusulpot pagkatapos ng sesyon. Kumbaga sa laban, no more backdoor deals. Ngayon, bawat boto, bawat dagdag, bawat insert, makikita ng taong bayan. Tama. Pero bakit ngayon lang binuksan ang pintuan ng liwanag? In an interview with Bakit ngayon lang? Diba? So, dito lang kasi nagkaroon ng tapang lang, natabulo, ng tapang talaga. Siguro yung mga past administration, takot sila na kalampagin yung ibang mga involved or mga kurakot din. Pero ngayon, walang kinakatakutan para lahat tatamaan. Reporters on Wednesday, October 15, Marcos says the Senate and House of Representatives both agreed to live stream the entire process to encourage transparency. Ang lumang Yun. sistema. Alam nating lahat sa tuwing may BICAM, may mga misteryosong sandali daw na tila nagkakaroon ng insertions, realignments, may mga proyektong bigla na lang di umano'y lumilitaw. Pero ngayon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, wala na yan. Wala na raw small committee, wala ng secret sessions, wala ng suspension muna bago may inaayos kami. Ngunit, bakit biglang ganito katapang ang tono ng Pangulo? Tama. Anong nag-udyok? Natawa nga ako doon sa lumabas na meme na si VP Sara kapag iniimbestigahan, parang limit magpakita. Pero nung hearing na sa budget, present eh. Ay, nako. Para gawin ito. Ngayon, sa gitna ng mga issue of balot sa flood control projects at budget anomalies, To further encourage transparency, I intend to live stream the BICAM. So Yun. that's what I told them already. lumabas Yan. ang tunay na dahilan. May Tama. Dapat yung sa budget, i-live stream yan. Di ba? Hindi yung puro lang, yung iba, standing lang dyan sa sa Senado. Ginagamit sa election. Di ba? Dapat ito yung, talaga, yung budget talaga, para talaga yung galaw ng pera. mga nagsasabing dahil ito sa galit ng publiko. May mga nagsasabing gusto ng ating Pangulo na linisin ang pangalan ng administrasyon. Pero ayon sa kanya, transparency lang daw ang layunin upang mas mapalakas ang tiwala ng tao, sabi niya. Pero ang tanong, kaya ba ng gobyerno na harapin ang ganitong antas ng liwanag?
Dahil kung bawat galaw ay nakabukas sa madla, wala nang lugar para sa mga lihim. At kung wala nang lihim, baka may mga pangalan na lalabas, mga taong ayaw sanang makita sa kamera. There is no more small committee. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they spend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who Aray. proposed those changes so that people will know. Aray. At ito Iyak si ano dito, yung tough inserter. top inserter. So, sino ba yung top inserter? Si Escudero ba par? Comment nga kayo sa baba kung sino yung top inserter. ang big reveal sa ilalim ng bagong patakaran. Realign na ang 255 bilyong pisong flood control projects ibinuhos sa mga social programs, tulong, edukasyon, kalusugan. Pero may man nagsasabing hindi ito simpleng realignment. Ito raw ay paglinis ng kasaysayan. Because this time, the president is not just watching, he's calling the shots. At habang pinapanood ng sambayanan ang bawat segundo ng live stream, ang mga dati nagtatawanan sa gilid ng bulwagan, ngayon ay tahimik. Tama. Pero hindi pa yapa. Ang dating nagtatawanan ngayon, mapapakamot na sa ulo kasi sobrang laking perang mawawala sa kanila. Para sa kanila yun ha. Kasi tinuturing kasi nila yung pera ng taong bayan as pera na nila. So kapag hindi na sila makakapangurakot, malaking pera mawawala sa kanila. Ang lalakas din ng mga saltik, no? Iniisip nila yung pera ng taong bayan, pera nila. Like, kapag may matatanggap silang budget, parang cash out nila eh. Like, grabe. Sana all. No more small committee, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Walang lusot, walang taguan, walang kita tayo bukas. Pero ang mas nakakatakot, ngayon malinaw na kung sino ang nagdadagdag at Tama. sino ang binabawa. Kung may mag-absent man, di ba? Wala, hindi may bibigay sa kanya yung budget. See you next year. Yung dating ginagawa that they have a BICAM, then they spend, then there's a small committee. Wala nang small committee. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes so that people will know. Kung dati puro haka-haka, ngayon ay dokumentado, naka-livestream at walang atrasan. At habang umaandar ang kamera, ang bayan ay nakamasid. Dahil kung totoo nga ang kasabihan, naliwanag ang pinakamabisang sandata laban sa dilim, ngayon lang talaga sisikat ang araw sa Kongreso at Senado. Kaya bago mo isara ang artikulong ito, isipin mo kung ang Pangulo mismo ay handang ilantad ang proseso ng budget, handa ka rin bang makita ang katotohanan na matagal mo nang pinagdududahan? Dahil sa susunod na livestream, baka hindi lang sila ang masusurpresa, baka tayo rin. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Ngunit sa lahat ng ito, So, hanggang dito na lang muna mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun, par. So, mungkahi ng Pangulo na syempre live stream. So, agree tayo dun. Hindi lang yung puro gagamitin sa eleksyon, yung Senate, yung live stream. Dapat ito, yung budget talaga. Yun yung imbestigahan. I think dapat ngang gawin siguro dito yung kunyari ICI, bubuo sila ng ibang task force, di ba? Na babantayan talaga lahat ng pera from Office of the President, Vice President, Senators, sa lahat. Di ba? Like the SWD, ano pa yung mga ahensya sa gobyerno na humihingi ng budget. Di ba? Dapat, meron silang audit talaga national. Pero sana yung audit na yan, di ba, hindi siya totally magtagal or dapat i-check din talaga siya anytime, di ba? Na parang kasi mahirap din baka doon na mismo magsisimula yung yung mga corruptions, di ba? So dapat meron ganun ba na entire audit, like kada piso na nagastos ng gobyerno nakalista. Dapat ganun. Di ba? May breakdown ba? Di ba? I know malaking malaking tawag diyan. Malaking trabaho yan. Pero why not mag-allocate tayo ng tao na magtatrabaho dyan? Total, yung pera naman na yan, kung hindi mo mababantayan, kukurakutin lang naman. So, magkano lang ba yung isa sahod? Sabihin natin, yung isa sahod, mga 200 million in total per year. Diba? At least, napangalagaan yung pera. Kaysa naman ang kurakot, 200 billion. Can you imagine that? In total, Philippines. Diba? So, dapat ganyan na lang siguro. Ganyan na lang siguro yung gawin. What do you think? Agree ba kayo?
comment down below. Tapos yung pag-usapan natin sa comment section. So again, sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, Filipino IC. So, subscribe nyo rin. So, yun nga, yung naano ko dito, yung sinabi na yung mga tumatawa sa Gedli, ano, sobrang magsisimangot na yung mga yun. Kasi isipin nyo naman, di ba? Wala na silang pagkakuhanan ng pera. Malas-malas yung mga nanalo nung nakarang taon ba? Or this year. Yeah, malas-malas yung mga nanalo doon kasi hindi nila mababawi, di ba? Yung nagastos nila ng eleksyon. Yun yung tinatawag na karma, di ba? Hindi nyo mababawi kasi babantayan na yung bawat galaw ng pera. Though may makakalusot pa rin yan kasi syempre yung mga kurakuters na yan, mga legendary mode na yan, di ba? Mga god level na sa sorry for the word, di ba? Mga super demonyo na yung mga yan. Pero at least na lang ba, hindi siya ganun ka grabe na yung corruption. Ano. And syempre, expected na natin yan since ito yung mungkahin ng Pangulo. Sasabihin na namang mga DDS para masolve yung pera or whatsoever. Magsisilitawa na naman yung mga hate comments dyan. Kasi hindi nila ma-appreciate yan eh. Na kung tutuusin, sobrang ganda sana na mungkahin na yan, na i-live stream. Pero syempre, para hindi bumango or hindi makabilib-bilib yung gagawin ng presidente, invalidate nila yan. Diyan naman sila magaling, di ba? So, I think that's it. Comment on your opinion below. And anong masasabi nyo doon sa ila-live stream yung budget ng pera ng taong bayan? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin sa comment section. So again, Filipino is to like, comment, share, subscribe. Filipino is out.